ang awit natin. Okay na? Okay. Muli, nagpapasalamat tayo sa ating Amang Hari sa langit. Amen. At ang kanyang anak, si Kristo Jesus, na siyang hari ng langit at lupa. Amen. At ang kanyang Holy Spirit, na siyang nag-govern sa ating buhay bilang gobernador. Kaya natin, i-alay natin ang buhay natin sa ating hari. Kaya natin ang Banal Espiritu makagawa at makakilos sa ating kalagitnaan. At magliligtas niya, magbabago siya, at magpapatawad, at magbigay sa ng himalag kababalaghan at mga pagpapala sa ating broadcast ito. Amen. Kaya Happy Kingdom Living muli, at magandang umaga, Kingdom Morning, at Blessed morning. Blessed morning. Amen. At isa pa, last natin ang bati ay I'm so glad Jesus is my King, and His kingdom forever in my life. Palampakan natin ang ating hari. Hallelujah! Oh, bless you. Si Pastor Lito ay hayaan mo mag-greet uli at magbati sa atin. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay muli ay magsama-sama sa live broadcast na ito tungkol sa ating pagsamba sa Diyos. Binabati ko po ang ating ICMA Founding Chairman si Doc Nancy at ang ICMA Philippines President Director Du, Coach Riden. Magandang umaga. Amen. Maging kay Amba Jabu. Magandang umaga po kay Denise. Magandang umaga kay Pastor Oriel, kay Pastor JM, kay Pastor Jess, kay Pastor Joe, kay Pastor Marcin, kay Pastor Ian. Amen. Lahat po ng Amen. mga kingdom partner ng ICMA ay binabati ko po kayo ng magandang umaga, maging sa United States, sa iba pang mga lugar ng bansa na nabibilangan ng ICMA. Diyan si Sister Alba, si Pia. Salamat po kay Michael, kay Doc Rick Candel. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa JFCM, sa Jesus Faith Christian Ministry, na aking pong pinaglilingkuran, ang bahay sambang ito ay bumabati po ako sa pamilya ng JFCM ng magandang umaga. At ito ay pinagpala ng Diyos para sa atin lahat. Amen. Palakpakan natin ulit ang ating hari. Hallelujah. Hallelujah. I-acknowledge natin sa pamagitan ng awitin natin ang presence ng ating Father in Heaven, Yes, our King, Amen. Father in Heaven, ang kanyang lutong na anak, ang Banal Espiritu sa pamagitan ng awit ito ay ma-recognize natin, ma-acknowledge natin ang presence ng ating Ama, ng kanyang anak ng Banal Espiritu. All glory, all honor, all glory. Hallelujah. Glory. All honor, all glory, all power to you. Sing it one more. All honor, all glory, all power to you, Heavenly Father. Holy Father, we worship you, King Jesus, our Savior, our Savior, Holy Spirit, our Governor, Holy Spirit, we welcome you forever. Sing it one more. Oh Lord, all glory, all power to you. Holy Father, we worship you. Holy Father, we worship you. King Jesus, our Savior. King Jesus, our Savior. Holy Spirit,
your Son, our King Jesus, the governor of the kingdom, the mighty Holy Spirit, is being welcomed, being adored, being worshipped, being loved in Jesus' mighty name. Oh, thank you for being with us. Thank you for being with us, our King Father. Thank you for being with us, our King Jesus. Govern, oh Holy Spirit, to govern our hearts and minds. Oh, we bless you. Oh, we honor you as we acknowledge your presence. And thank you for your ministry. Hallelujah. Let your kingdom come. Let your will be done on this planet Earth, in this every life among your people, in their homes, wherever they are right now. Continue to bless your people. Oh, kingdom people, kingdom citizens, kingdom sons, and kingdom daughters. Oh, we bless you, our King. Oh, we are also King in the kingdom of God, under the kingdom of Father, in Jesus' mighty name. Thank you for raising up more kings in this planet Earth. Oh, hallelujah. Kingdom believers, kingdom sons, more kingdom daughters, more kingdom kings in this planet Earth. Oh, we bless you, we bless you, we bless you. Oh, thank you for your ministry, Holy Spirit, your gifts, Holy Spirit, your person, Holy Spirit, your gifts and your fruits, Holy Spirit, and your ministry, Holy Spirit. We bless you, we bless you, we bless you, we bless you. Oh, you will be glorified, our King Father, and your Son will be lifted up as we preach the gospel of the kingdom. Oh, we bless you. You're going to touch more lives. Today, you're going to touch lives and healing and miracles and signs and wonders and deliverance and prosperity and victory among your people. Oh, hallelujah, hallelujah. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Masaya kami na pinagharian mo kami. Maligaya kami na dumating ang hari sa buhay namin. Hallelujah! Hindi na kami maghari-harian, hindi na si Satanas, hindi na ang tao, hindi na reliyon, kundi ikaw karapat-dapat maghari amang Diyos sa pamagitan ng iyong anak ng banal na Espiritu. Maraming salamat. Lahat ng puri at luwalhati ay para sa iyo. Ama, sa pangalan ng Jesus na aming hari. Amen! Amen! Hallelujah! 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 Amen. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Yes. Muli ang topic natin, part 2 ng dating tinapik natin last Sunday. Ito sa screen natin, the power of the kingdom. Sumabay kayo sa amin lahat, kayo sa tahanan, sa lugar kayo. Basahin natin ang topic natin. One more time. 1, 2, 3. The power of the kingdom. One more. The power of the kingdom. Malakpakan natin ang aming topic na walang iba kundi yung the governors of the kingdom. Siya yung power of the kingdom. We allow you, Holy Spirit, to govern our hearts, mind, and will, and whole spirit and soul and body right now. In Jesus' name. Amen. Yung power na review natin ng konti. Sabi natin yung cellphone natin, kung walang power, walang kwenta yan. Kahit anong ganda ng cellphone natin, kahit anong ganda ng president natin, o kaya ating aircon, ating ventilador, kung walang electric power, kung walang miracle power, ay lahat ay useless. Ganon sa kaharian. Kung wala yung power of the Holy Spirit, governor of the Holy Spirit, power of the kingdom, ay wala din kabuluhan yung kingdom na tinutulong natin. At hindi tayo makapag-function sa kaharian ng Diyos effectively kung wala tayong anointing power of the Holy Spirit. Kaya ganun kahalaga. Maging kay Jesus na ating hari. Kung wala ang Holy Spirit sa Kanya,
wala tayong Jesus, walang tagumpay si Jesus, wala siyang karian dito sa lupa. Yung ating Ama na gusto niyong magtatag ng karian dito sa lupa sa pamamagitan ng kanyang anak, kung wala yung Holy Spirit, hindi niya may tatag ang karian. Amen. Hindi niya ma-restore ang karian dito sa lupa. Kaya ganun kahalaga ang pinag-usapan natin, the power of the kingdom. It is makumplito yung kingdom ng ating Ama at ng kanyang anak kung may banal na espiritu. Yun ang makumplito. Dahil kung wala ang banal na espiritu, incomplete ang karian at wala talagang karian. Tama po. Ngayon, ano pang napag-usapan natin noon na balikan ko lang yung pinag-usapan natin kay Pastor Joe, yung blueprint. The blueprint. Ang blueprint Yung plano ng Diyos. The blueprint of God. Yung original plan of God, original purpose of God, yun na yung blueprint na pinag-usapan natin. Pag wala tayo sa blueprint na hindi natin alam, ignorante tayo, wala tayong natutunan sa blueprint of God, ang blueprint kasi po, di ba, tinatayo ang mga building. May magandang building, may magandang bahay na tinatayo ka. Kung wala kang blueprint, ay hindi mo siya maitatayo ng maayos at naayon dun sa design. Yun. Kaya importante yung blueprint. Yung blueprint nga, yun ang original plan ng purpose of God sa buhay natin. Lahat yung ginubuhit ng plano para ito yung susundan o ito yung kalalabasan kung nais niyang may patay. Kung baga kay Pastor Mauro, si Pastor Mauro mga kapatid ay lagi natin napag-usapan dahil siya ay gumagawa ng sinilas. Ang business nila, sinilas na dito si Mike, ang kanyang anak. At hindi makagawa ng magandang sinilas si Pastor Mauro kung walang pattern. Walang pattern. O yung hulmahan. O kaya ano bang sa Tagalog? Padron. Hulmahan, pattern. Hindi makagawa ng gusto si Pastor Mauro ng magandang sinilas kung wala yun. Kaya importante, yung pinag-usapan natin, yung original plan, original purpose ng ating hari, yung manual, kaya yung yung pattern, pag walang pattern, ay mali-mali ang ginagawa natin. Kaya marami sa mga simbahan, religion, marami sa sekta, denominasyon ng Christianity, Baptist man, Pentecostal man, o Methodist man, o Catholic man, o Protestante man, wala sila sa pattern. Yung original plan and purpose of God, hindi nadali-dali. Kaya tuloy, nagtayo-tayo ng iba't ibang sekta, iba't ibang reliyon, iba't ibang denominasyon, iba't ibang Christianity. May doktrina. Christianity sa Catholic, Christianity sa Protestant, Christianity sa gospel o sa born again. Maganda yun kung hindi natin alam ang original. For the meantime, okay lang yun. Dahil hindi mo alam ang original, ang pattern, hindi mo alam yung tinatawag natin yung paggawa ng bahay, blueprint. Dahil hindi natin alam yung blueprint, hindi natin alam yung original plan, ang purpose of God, for the meantime, okay lang yun. May Christianity tayo, okay mo lang yun. May sekta denomination tayo, Baptist, Protestant, o kaya Pentecostal. Pero, pag nakita mo, natagpuan mo na ang original plan, pag natagpuan mo na ang original purpose ng God, at natagpuan mo na yung blueprint ng God, yung pattern ng God,
Anong gagawin natin? Magagawa mo na yung pinaka yung Design. purpose o yung design ng blueprint. Lalabas na yun. Makikita mo na yung tawag dito yung kumbaga, may tawag doon eh. Kaya nga minsan nakalagay yan sa parang tarpaulin, naka-finish na siya. Oo. Finish design. Yung finish design niya, makikita na yun. Lalabas na yung pagiging anak ng Diyos, yung pag-aaral ng Diyos. Mahayag na mga gano'n. Yung ang original pala, yung kingdom talaga. Kingdom of God on planet Earth. Alam na, ang akala ko noon, ang kingdom nasa langit lang talaga. At iyon ang maraming alam ng mga pastor. Ikaw, dati, iyon ang alam mo. Ang alam ko, Pastor, talaga, ang kaharian ng Diyos nasa langit. Oo. At kung ako ay aalis sa ibabaw ng mundo ito, doon ako pupunta sa kaharian na yun. Oo. Pero yung kaharian ng Diyos dito sa lupa, wala akong masyadong alam. Yun, hindi alam kasi natin ng original plan. Although, narinig ko yung pagtuturo o yung itinuro ng Panginoon Jesus yung sa pananalangin na sinasabi niya roon ay dumating ang kaharian mo dito sa lupa gaya na nasa langit. Nababanggit at inaawit yun, pero hindi ko lubusang pang alam. No? Alam ko may kingdom of God, kingdom of heaven. Pero yung kingdom of God Okay. on earth, medyo kulang yung aking kaalaman doon. At maraming mga pastor. Ako, Kasi wala na ituro niya sa Bible school, sa seminary, sa theology. Kaya tuloy, ngayon ang buong daigdig ay punos lang Christianity, sa Catholic, Christianity sa Protestant, Christianity sa born again. Iyon lang alam natin, iyon lang pinalaganap natin. Pero ang nakakalungkot yung pastor, yung salitang Christianity o yung salitang Christian ay hindi ito nanggaling o hindi ito lumabas sa bibig ng ating Panginoon. Opo. Kundi ang salitang ito ay nanggaling doon sa mga manunuya o sa mga kumukutya, sa mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Mga pagano sila. Yung mga pagano, ang tawag kasi sa atin nila ay mga unbeliever. Unbeliever, hindi mananampalataya. Pero nung time na naunawaan at narinig nila yung pangangaral ng ating Panginoon sa Kristo, yung Kristong Hari ay na-realize nila yun, doon sila nagkaroon ng kaalaman. At doon sa kanyang kaalaman yun, doon sila ay tumalima at sumunod, ipinamungay lahat ng mga, hindi lamang yung sinabi ni Kristo, kundi lahat ng ginawa ni Kristo ay ginawa nila. Kasi sa Kristiyano, sa mga religion, sa mga religious people, ang ginagawa kasi nila yung sinasabing yung what Jesus did. Ginagawa nila yung ginawa ni Kristo. Although hindi naman mali yun. Tama naman siya. Nagawin natin yung ginawa ni Kristo. Pero may nakakalimutan tayo. Yung sinabi ni Kristo, yun ang hindi natin nagawa. Yung sinasabi niya. Ginagawa natin yung ginawa ni Kristo, pero yung sinasabi ni Kristo, hindi natin ginawa. Parang ganito siya sa Pero English, ang sinasabi ni Kristo, Ah. ginagawa din natin yung ilang-ilan na sinasabi Yan. ni Kristo. Yung, Pero yung ah, major na katuruan ni Kristo ay hindi natin alam. Kaya sabi ko, Pastor, ginagawa natin what Jesus did. What Jesus did, ito yung ginagawa natin. But what Jesus said, hindi natin nagagawa. Kasi marami tayong naandoon. Nalagay doon, marami tayong kalimutan. Kasi kung titingnan natin yung mga ipinangangaral ni Kristo, yun ang hindi natin nabigyan ng bigyan o nabigyan ng focus ng pansin. Ano ba yung mga ipinangangaral ni Kristo? Jesus never preached salvation. Kundi ginawa niya yung pagliligtas. Di ba? Ginawa niya yun. Yung tinupo niyang krus ang Kalbaryo. Pero hindi siya nangaral ng kaligtasan. Di ba? Pero ang sinasabi lang ni Jesus, ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hinggan. Ang maliligtas. At maligtas. Ang lahat, sabi nga, sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon Jesus ay maliligtas. Yun makikita natin. Pero never na, Brother Michael, narinig mo bang nangaral si Jesus about salvation? Hindi eh.
kaharian, narinig ko sa ipinangaral ni Kristo. Yung prosperity, hindi ko rin narinig na mangaral si Kristo about prosperity. Pero nagbigay siya ng mga halimbawa kung paano mo ito. Nagbigay siya ng wisdom, ng knowledge, kung paano mo makuha itong tinatawag natin prosperity. At ginagawa, at dinemonstrate lang niya. Dinemonstrate mo sige lang. Yun. Dinemonstrate niya kung paano itong mga bagay ito. Ginawa niya ito para sa iyo, para sa akin. Pero yung sinasabi niya, yung pinipreach niya, hindi natin makuha yun. Kasi yung kaligtasan nandoon sa loob ng kaharian. Ang prosperity nandoon sa loob ng kaharian. Yung deliverance nandoon sa loob ng kaharian. Yung healing, miracles nandoon sa loob ng kaharian. Sa mga salita, ang buhay ni Kristo, demonstration ng kaharian ng Diyos. Yun na kasi ang gusto na palabasin ni Kristo, na ako'y naparito para dalhin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng aking Ama sa langit. Oo, ano? Complete package. No? Dala ni Kristo ang complete package. Yung isang package lang, yung kingdom of God, kingdom ng kanyang Ama, na nawala. Ngayon, ipinakita ni Kristo na dumating na ngayon sa pamagitan ko. Sabi ni Kristo na sa pamagitan ko, dumating na ang kaharian ng Diyos sa lupa. I-demonstrate ko ang patay, binubuhay ko, ang mga masakit, pinagaling ko. Dahil yun ang kaharian ng Diyos eh. Walang sakit doon, walang karamdaman, walang mga kasamaan, kasalanan. Demonstrate niya yung righteousness, yung peace, walang gulo. Kaya dinemonstrate ni Jesus Christ yung kingdom of heaven on earth. Kasi para dun sa ngayon pa lamang nakapanood sa atin. Kasi yung pag sinabing kingdom is a government. Kapag pinag-usapan natin yung government, is maraming mga sangay ito, maraming departamento or department. Katulad sa ating bansa, no? Tayo ay democratic country, pero meron tayong gobyerno, yung system of government. Kaya pagkakita natin, pag sinabi natin power, ang full authority is nasa presidente. Tama po ba? Meron tayong mga man in uniform, may mga pulis tayo, may mga armed forces tayo, pero yung full authority, wala sa kanila, kundi nandoon sa presidente na nagbigay sa kanila ng authority. Apo. So makita natin sa kingdom o sa gobyerno o sa ngayon ng kaharian ng Diyos at ng may pagkakaiba to ha, yung system of government at yung system ng kingdom of God. Kung makita natin sa government, meron tayong Department of Health, meron tayong Department of Labor, meron tayong Department of Public Works and Highway. Ilan pa yan? No? Department of Foreign Affairs, Department of Agriculture. Marami yun, pero yun ay nakapaloob sa isang gobyerno o sa isang government na katulad natin. Sa heaven, ganun din. Kung merong armed forces ang gobyerno ng Pilipinas, meron din armed forces ang kingdom, ang gobyerno ng Diyos. Kung meron tayong agriculture, meron din sa langit eh. No? Meron din ba noon? Opo. Lahat ng meron tayo, yun ay galing sa kaharian, sa gobyerno ng Diyos. So, ang kaibahan nga lang, sa gobyerno ng Diyos, sa democratic country, sa gobyerno na ating ginagalawan, tayo ang namimili ng mga mamumuno o yung mga leader natin. Nag-elect tayo ng presidente, kaya nga paminsan, pwede natin i-impeach, pwede natin pwedeng patalsikin. Pero pagdating sa system of government of God, iba. Walang pumili o walang bumuto sa kanya, kundi siya ang pumili ng kanyang mamamayan. Yun ang kaibahan. Hindi tayo ang pumipili o hindi tayo ang pumili sa Diyos.
kundi ang Diyos ang pumili sa atin. At lahat ng mayroon sa kaharian ng Diyos, kaya nga noon, balikan natin lang yung napag-aralan o natalakay natin noon. Nung bago pa inilagay si Adan sa Eden, ay nandoon na lahat, inihanda ng Diyos ang lahat niyang pangangailangan. Ang nakakalungkot nga lamang ay dahil nga sa di pagtalima o di pagsunod ni Adan sa Diyos, nawala ang lahat ng pribilehiyong yon. Kaya pumasok o dumating sa atin yung kasalanan. Kaya nawala yung kaharian ng Diyos. Na ito ngayon yung ipinapahanap sa atin. Yung kaharian ng Diyos na sinasabi niya sa Matthew 6:33 na seek first the kingdom of God. Kasi ang nawala sa atin, hindi yung relihiyon. Hindi yun ang nawala. Hindi sinasabi na hanapin natin ang Diyos. Kasi ang Diyos nandyan lang. Amen po ba? Hindi rin pinahanap ng Diyos yung kanyang ang kanyang banal espiritu kasi nandyan lang sila. Hindi sila nawala. Ang nawala sa atin na pinapahanap ng Diyos ay ang kanyang kaharian o yung kanyang paghahari. Kasi nung nilagay niya si Adan sa Eden, ay andun yung paghahari niya. At binigay niya ang pamamahala kay Adan as a king. Amen? Bilang hari, ibinigay niya kay Adan. Kaya lang, itong si Adan, yung ibinigay na pamamahala, yung authority na ibinigay sa kanya, ibinigay niya naman kay Satanas o ninakaw sa pamagitan ng pandaraya kaya napunta kay Satanas. At ito yung nawala sa tao. Kaya si Jesus, sabi ron, si Jesus ay naparito upang i-restore o ibalik yung nawala sa atin. Ay yung nawalang iyon ay yung paghahari ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba yun? Amen. Palampakan natin ang Panginoon sa paniniwalaan na pagtatakay natin at babalik tayo uli sa pinaka-topic natin na the power of the kingdom. Iyon ay mga pasimula na na-review na natin ang ating mga pinagdaanan na mga topic at sisariwa lang po natin. Ngayon gusto natin na ang plano ng Diyos na mabuo natin ngayon ay makumplito natin ngayon sa tulong ng Banal na Espiritu ay maganda pag ito na ilatag natin, na intindihan ng tao at naipamumuhay natin. Ulitin natin, nung unang simulang plano ng Diyos, si Adan lamang ang unang tao, si Eva, binigyan na ng authority na may mamahala at mamuno at maghari dito sa lupa. Hindi si Satanas, hindi mga demonyo, hindi ang ano pa man. Kaya yung si Adan, anak ng Diyos si Adan, anak ng hari, mayroon siyang responsibility bilang anak ng hari. Binigyan siya ng authority, full authority na maghari dito sa lupa. Ngayon, katulad na siya binanggit pa dito, ang nadaya lang yung ating unang magulang. Nadaya, niluko ni Satanas para ang authority mapunta kay Satanas. Ang authority to rule and reign, ang paghari ay mapunta kay Satanas. Kaya nagtagumpay naman Satanas. Pero yun ang unang senaryo, no? Dumating na yung kaharian ni Satanas sa lupa, magulo ng tao, dumating ng kamatayan, dumating ng kasalanan, dumating ng sakit, dumating ng gulo, dumating ng hirap, dumating na ang paghahari ni Satanas sa lupa. Kaya, ang tao, bakit, sabi ng tao, ba't ang Diyos ang gumawa ng lupa at langit? Bakit? Magulo ang daigdig natin, masama ang daigdig, makasalanan ng mga tao. Ang totoo niyan, ang tao ay hindi nilikha ng Diyos ng makasalanan. Nilikha si Adan na mabait, mabuti, at perfect.
Perfecto. Kaya hindi mo masisi ang Diyos na bakit magulo ang daigdig? Kung ito'y ginawa ng Diyos, bakit ang tao ay masama? Parang sisisi ang Diyos na ginawa ang tao na masama. Pero hindi. Ang tao ginawa ng Diyos na banal, matuwid, malinis, perfecto. Kailan sumama ang tao dahil nadaya ni Satanas. Yes. Naloko ni Satanas sa pamagitan ng pagsuway ng tao sa inuutos ng Diyos sa kanila. Nag-rebelde na ang tao dahil inudyukan ni Satanas. Kaya dumating na ang kaharian ni Satanas, ang kaharian ng kadiliman, ang daigdig nito na dating perfecto, dating maganda, dating maayos, ngayon hindi na maayos. Mayroong impyerno na dito sa lupa. Dahil si Satanas ang namumuno dito sa lupa. Gusto kong babasahin nyo sa aklat ng Lucas chapter 4. Ang sabi dito, encounter ni Jesus at ni Satanas ang bago dumating ang pagtuturo ng kaharian, bago dumating yung ministry ni Jesus sa mga tao, nagkaroon muna ng encounter sila ni Satanas. Si Jesus at Satanas. Okay, itong sabi. Sa grupo, Sa Luke mayroon, at dito sa chapter 4. Dito sa Mateo chapter 4 ay Matthew 4:4 at saka sa Luke 4:4. Okay. Sabi ni Satanas dito, nang magkagayon, dinala si Kristo ng diablo sa bayang banal. Anong nangyari? Dinala ni Satanas si Kristo na ating Panginoon, na ating Hari, sa bayang banal. Inilagay siya sa taluktok ng templo. Pagkatapos, at sa kanya sinabi, huwag, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel ng tungkol sa iyo, at alalayan ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ang iyong mga paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tuksuhin ang Panginoong Diyos. Ibig sabihin, gumamit din si Satanas ng kasulatan para ang Panginoon ay madaya niya. Ganon din yung ngayon, ang mga nasa reliyon, gumagamit ng kasulatan para ang tao ay mapaniwala din nila. Pero si Kristo, sabi niya, nasusulat din naman. Nilabanan din ni Kristo ng kasulatan ng si Satanas. Sabi dito, huwag mong tuksuhin ang Panginoong Diyos. At muling dinala ng diablo sa isang bundok, lubhang mataas, ipinamalas sa kanya ang lahat ng kaharian. Lahat ng kaharian na sa libutan, ipinamalas ni Satanas sa Panginoong Jesus. At ang kaluwalhatian nila. Tingnan mo ang kaluwalhatian ng kaharian ng salibutan. Tingnan mo ang kaharian ng salibutan, ang kagandahan ng kaharian ng salibutan. At sinasabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay nito ay ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpatira pa at sasambahin mo ako. Lahat ng mga bagay nito, dito sa screen pala natin, sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay nito, sabi ni Satanas, ay ibibigay ko sa iyo, Kristo, kung ikaw ay magpatira pa at sasambahin mo ako. Lahat ng kagandahan at kalulatian ng kaharian. Itaas mo nga sa verse 8. Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian ng sanlibutan. Kaharian ng sanlibutan. Lahat.
ng kaharian sa libutan at ang kalwalatian nila. Mm. Ang lahat ng daigdig dito, ang kagandahan ng kaharian sa libutan ito, ay lahat ng kalwalatian na pinamalas ni Satanas kay Kristo. At sabi niya, ay lahat ng mga bagay nito ay ibibigay ko sa iyo. 9, verse 9. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay nito, yung bagay nito, yung lahat ng kalwalatian, lahat ng karangalan at kaharian sa libutan, ibibigay ko sa iyo. Lahat ng karayaan. Kung ikaw ay magpatirapan at sasabahin mo ako. Mm. Yun yung sinabi ni Satanas kay Kristo. Ngayon, dahil sabi ni Satanas, itong lahat nito ay ibinigay na sa akin. Ang tanong, sino nagbigay sa kanya? Hindi naman pwedeng ibigay ng Diyos. Ama, ang sanlibutan at ang kaharian sa libutan at ang lupang ito, dahil ito'y kanya. Hindi niya pwede ibigay kay Satanas. Kundi ibinigay niya kay Adan, na anak ng hari, si Adan, anak ng Diyos. Ngayon, tinukso ni Satanas ang unang magulang natin, niloko niya hanggang ito ay makamtan ni Satanas ang kaharian sa libutan at ang kalwalatian sa libutan. Kaya siya nang namumuno sa kaharian sa libutan at ang kalwalatian sa libutan ito, siya namumuno dahil ibinigay ni Adan sa pamagitan ng pagdaraya niya. Hindi ang Diyos ang nagbigay. Ngayon, gusto ni Satanas, Pastor Lito, gusto ni Satanas, ibibigay ko to sa iyo, Kristo. Itong gusto mo na kukunin sa akin. Ibibigay ko naman sa kondisyon, sambahin mo ko, magpatira pa ka sa akin. Ayan. Pero hindi niya pwedeng maloko si Kristo. Hindi pwedeng niyang lukuhin uli ang pangalawang Adan. Gusto ng Diyos Ama na si Satanas ito na dinloko niyang unang Adan, kinuha niyang kaharian sa libutan, kalwalatian nito, hindi ka na magpanoko na. Si Satanas ang yariin mo, siya ang talunin mo at kukunin mo sa kanya ang kaharian sa libutan ito, ang kalwalatian sa libutan ito, at ibibigay mo sa mga anak ko, sa mga anak ng Diyos. Yun ang nangyari. Hindi nagtagumpay si Satanas sa kanyang panunukso sa ating Panginoon. So, marami pang beses ng paraan para lamang mapaamo niya si Kristo at mapasunod niya si Kristo at maluko niya si Kristo at wala nang manunubos tayo, wala nang tagapagligtas, wala na tayong hari, kundi siya na maghari-harian. Ako, Pastor, may dagdag dito, Pastor. Pakita natin yung ang alam kasi ng marami, lalo na yung mga ngaral. Ang akala po natin, ang akala ko, no, nung nagkasala si Adan, is, ang nawala sa atin ay yung Eden lang. Ang alam lang natin ay dumating na yung kasalanan at yung kabayaran ng kasalanan, yung kamatayan. Akala natin, ilan lamang ito doon sa mga akala natin na nawala. Pero ang talagang nawala sa tao, ang talagang nawala, it's yung kapangyarihan, yung power na ibinigay ng Diyos kay Adan. Pinag-aaralan po natin yung ating Kaharian. the power of the kingdom. Alam niyo po, pag binasa natin, gusto ko lang po itong mas mabilis na sabihin. Nang sinabi ng Diyos, nang malikha niya na ang lahat ng bagay, at siya'y nasiyahan, sabi niya, likain natin ang tao. Likain natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Inaano ko lang po ito para masundan po natin. Likain natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. At gayon nga ang ginawa ng Diyos. At dito sinabi ng Diyos sa kanila, sinabi ng Diyos sa kanyang nilikha, na ayon sa kanyang wangis, sa kanyang larawan, wala iba si Adan, sabi niya, ibigay natin ang pamamahala sa kanya. Kay Adan. Kasi si God, ang ating Ama sa langit, hindi siya pwedeng
maghari o mag-dominate sa earth. Mm. Kasi meron siyang inilagay na merong blood, bones, and flesh. Mm. Ito yung tao. Kaya hindi niya pwedeng gawin ito, no? So, nang ibinigay niya kay Adan, yung pamamahala na iyon ay nagbigay siya ng isang batas. Batas. Dahil yung paghahari o yung pamamahala sa kanyang nilikha, itong isang libutang ginagalawan natin, ibinigay niya kay Adan. Pero po, susundan niyo po ako. So, Brother Mike, nang ibinigay niya ito kay Adan, so wala na sa Diyos ang pamamahala. Although siya yung, parang yung presidente, meron tayong mga batas sa ginawa. Ngayon, ang ginawa niya, binigay niya ito doon sa mga man in uniform. Sila ngayon yung nagpapatupad ng batas. Galing ito sa legislative. Sa Kongreso, sa Senato. Sila yung mga nag-aproba ng batas na ito. At ito na yung ipinapatupad nila. At sila man ay nakapaloob din o napapaloob din doon sa batas na yun. Tama po, Pastor. Kaya, ang Diyos, sabi dyan, kung tinignan natin, o mabasa natin yung sa Genesis chapter 1:26 to 28, nakita natin yan. Sabi dyan, the fall of man was not just a personal act of disobedience, but was essentially an act of treason, deserving the penalty of death. Ito yung pinili nila eh. Dahil yung binigay ng Diyos na wangis, larawan na ito, andun yung walang kamatayan eh. Walang kamatayan. Nandun yung lahat ng magagandang mabuting bagay. Nasa kanya yung mga pribilehiyong yun. Kaya lang nawala yun nung nag-disobey siya, nang hindi siya sumunod sa Diyos. Kaya masabi dito, in effect, Adam declared independence from his kingdom government. Nagdeklara si Adam ng independence. Nung hindi siya sumunod sa Diyos, gumawa siya ng sarili niya. Yun, titawag natin, nag-rebelde na siya doon. Nag-independent na siya. Na yung kung ano yung kanyang nais, yun ang gusto niya. And second, sabi lang, Adam lost the most important relationship at all. Nawala yung magandang relasyon nila. Nawala yung relasyon niya sa ating Diyos, sa ating Ama. Nahiwalay. Kaya nga sabi doon sa Romans chapter 5 verse 12, ano sabi diyan? Tingnan mo nga anak, yung 5:12 ng Romans. Romans 5:12. Ano sabi diyan? At isunod mo yung 6:33 at isunod mo yung 15:2 ng Isaiah. Ng Romans 6:33 at Isaiah 15:2. Tingnan mo na natin 5:12. Sabi niya, therefore, just as sin entered the world through one man, sa pamamagitan daw po ng isang tao, pumasok ang kasalanan. At anong ibinunga ng kasalanan na to? And death through sin, in this way, death spread to all men because all sin. Tingnan po, sa pagsuway ni Adan, in effect, Adam declared independence. Sabi ko, yung paghiwalay niya sa Diyos, ano ang naging kapalit? Yung hindi niya pagsunod sa Diyos, anong naging kapalit? Yung power and authority na ibinigay sa kanya, nawala yon at ang pumalit ay ang kamatayan. Ang paghiwalay, rebellion, paghihimagsik, ito yung naging kapalit. And Adam lost the most important, yung relationship. Kaya 6:33 sabi roon, all have sinned, and sabi roon, lahat ay nagkasala, walang sino mang nakaabot sa Diyos. At ang sabi ni Isaiah 59:2, ang sala natin ang naging dahilan upang tayo at ang Diyos ay maghiwalay. Parang ganito, mga kapatid. Kasi pero nga po ng tanong nyo, kung ito ang Diyos, ito si Adan, nagkakausap sila. Naririnig ng tao, tinig ng Diyos, at narinig ng Diyos sa tinig ng tao. Subalit nang pumasok ang kasalanan, ito na yon, nagpahiwalay sa kanila. Kaya ito yung nawala sa atin. Yung power, authority, and dominion, yung power na wala. Napalitan ito lahat ng kahirapan, kamatayan, at kaguluhan, sakit at karamdaman. Ito na yung mga ibinungan. Through violation of Adam, through violation of God's word, mankind was rendered disqualified.
representative of heaven and earth. Hindi na tayo naging ano yung representative. Ano ba tawag natin? Katulad ng ambassador. Pag pumunta yan sa ibang bansa, nire-represent niya yung kanyang bansa kung saan siya nanggaling. Hindi na natin ngayon i-represent yung kingdom of God, yung kingdom of heaven, dahil tayo ay nagkasala na. Nawala na. Hindi na tayo naging representante ng kaharian ng Diyos. Kaya nawala sa atin ito. Ang alam na lang natin, salvation, healing, prosperity, signs and wonders and miracles, ito na lang yung naging ginalawa natin. Pero yung true power, dominion and authority, nawala sa atin. Kaya maski man ako noon nangangaral, pero pagdating sa mga bagay-bagay, nangangamba ako, nababalisa ako. Nawawala na yung authority ko, nawawala na yung pagtitiwala. Bakit? Kasi hindi ko alam na meron pa lang kaharian na ibinigay ang Diyos sa akin. Pamamahala na ibinigay ang Diyos sa akin. Na hindi ko na-exercise. Hindi ko na-gamit. Salamat sa Panginoon Kristo nang siya ay magkatawang tao. Sabi niya, Jesus did not came to bring heaven. But Jesus came did not bring religion. Jesus came to bring us or to bring the kingdom of God. Dalhin ang kaharian ng Diyos. Number 4, when Adam fell, through his act of his vision, he did not only lose his personal relationship with his heavenly Father, but the lost a kingdom. Nawala na. Na-lost na yung paghahari, yung kaharian ng Diyos sa atin. Adam became an ambassador without portfolio. Without, sabi lang, portfolio, a citizen without a country, a king without a kingdom, a ruler without a domain. Ito na yung nangyari kay Adam. Kay Adam. Adam became an ambassador without portfolio. Adam became a citizen without a country, a king without a kingdom, a ruler without a domain. Kasi napaalipin na siya kay Satanas. Napaalipin na siya ng kasalanan. Napaalipin na siya ng kamatayan. Kaya ito yung naranasan natin. When God created man, please note that the first thing He gave him was His image and likeness. God. Ulitin ko po. When God created man, first things He gave him was His image and likeness. But the first mandate and assignment He gave man was domain. Ang unang ginawa ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang wangis at kanyang larawan. Yung katangian meron, yung image ng Diyos, in-impart niya sa tao. At dito, sabi ron, ibinigay niya yung kapamahalaan. Binigay ito ng Diyos. Let's carefully consider the nature of this dominion. Mandate as recorded in Genesis chapter 1 verse 26, and its implication as to what man's original rulership and did not involve. Pansinin po ninyo yan. Ang sabi diyan, God gave dominion over earth. Ibinigay niya ito kay Adam. God gave man dominion over the creation on earth, not other man. God never gave man religion, but a relationship. God never gave man dominion under heaven, but planet earth. God never promised man heaven, but earth. This death was not reference primarily to physical death, through that would be the ultimate result, but rather to man's spiritual disconnection from his source and kingdom. The consequences of his rebellion were numerous. Ito yung mga ibinigay ng Diyos, yung 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung ibinigay na i-domain natin. Pero lahat ng ito is nawala. Nawala ito. Napalitan ito ng kamatayan, karamdaman, kumbaga na tayo ay natanikalaan na.
na naalipin na nito. Naghari na si Satanas sa atin. At lahat ng mga nais ni Satanas, yun na yung nagawa natin. Kaya hindi ako magtaka yung sinabi doon sa Romans chapter 3, verse 10 hanggang 12. Hindi po ako nagkakamali. Sabi niya sa Romans chapter 3, verse 10, sabi niya, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang humanap sa Diyos at ang lahat ay nagsilihis at nagpakasama. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Totoo yun. Kasi tayo ay napaalipin na, tayo napailalim na sa kapangyarihan ni Satanas. Amen? Pero tingnan natin yung Colossians chapter 1 verse 13. Tingnan natin yung Colossians 1:13. So, He has rescued us from the domain of darkness and transferred us into the kingdom of the Son He loves. Tingnan mo yun. Yung ginawa ni Kristo sa atin, ang ating Kristo. Sabi nga po kanina, Jesus did not bring religion. Jesus did not bring us to heaven. But Jesus bring us the kingdom of God. Dahil dinala ni Kristo ang kanyang kaharian dito sa atin, sa lupa, upang tayo ay muli ay ibalik doon. Tayo ay ipasok muli, ipaloob muli doon sa kanyang kaharian. Naalala ko yung sa Luke chapter 10, sabi niya rito ang aking tupa nakikinig ng pinakinggan ng aking tupang aking tinig. Kasi alam ng tupa yung tinig ng kanyang Panginoon. Kaya ikaw at ako na tumanggap kay Kristo bilang kanyang hari, Panginoon, tagapagligtas, ikaw ay ibinalik nito sa kawan. At yung kawan na ito ay representing the kingdom. Amen, Pastor. Kaya dito makita natin sa He has rescued us. Iniligtas niya tayo. Sa Tagalog na anak, tingnan natin ang Tagalog nito. Sabi ron, na siyang nagligtas sa atin, saan? Sa kapangyarihan ng kadiliman. Hallelujah. At naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Inilipat tayo. Inilipat tayo sa kaharian. Inalis niya na tayo doon sa kapangyarihan ng kadiliman. Kung ikaw ay nasa kapangyarihan pa ng kadiliman, ang pag-ahari ng Diyos wala pa sa iyo. Kung ginagawa mo pa rin ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, wala tayong magagawa. Nandun pa rin tayo sa kadiliman. Kaya kung si Jesus ay nasa iyo, nasa akin, nananahan sa iyong puso, naghahari sa iyong puso, naghahari sa iyong buhay, nagbago ng iyong kaisipan, magagawa natin. Alam niyo si Jesus, sabi niya doon, yung isang narinig kong mga ngaral kahapon, sabi niya, si Jesus nagawa niyang sundin ang kalooban ng Ama sapagkat nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Sumasa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa atin, wala tayo. Hindi tayo madadala dito sa kaharian. Amen? Amen? Salamat po na maintindihan natin mabuti na yung kaharian ng Diyos o yung paghahari ng Diyos sa iyo, sa atin, sa buhay natin. Kasi dati tayo ang hari, naghahari-harian tayo. Sinusunod natin kung ano yung mga bagay na nasa sanlibutan ito. Pinaghaharian tayo ng kung ano-ano mga bagay, ng pera. Lahat na po, in general, maraming naghahari sa atin. Kita niyo po, bakit sabi natin, bakit kapag Bible ang ipinost sa cellphone, walang gaanong naglalike. Pero pag pera ang pinost mo sa cellphone, ang dami naglalike. Nakasa? Pag Word of God ang pinost sa cellphone, walang nagbabasa. Pero kapag mga issue or mga talaga naman, nag-uuna-unahan pa yan. Amen? Pastor. Okay, palakpakan natin uli ang ating manghari. Hallelujah. May short na awitin tayo, isang short na awit natin. I'm so glad Jesus is my King and His kingdom forever in my life. Hallelujah. The devil had me bound, but Jesus set me free. And hallelujah. Hallelujah.
I'm so glad. Hallelujah. Amen. Lord, hallelujah. I'm so glad Jesus is my King. I'm so glad Jesus is my King. I'm so glad Jesus is my King, and His kingdom forever in my life. The devil has been bound, the devil has been bound. King Jesus set me free. The devil has been bound, King Jesus set me free. The devil has been bound, King Jesus set me free, and His kingdom forever in my life. Amen. Marami tayong natutunan sa ating pag-aaral sa kingdom at mas naintindihan na natin ang plano ng Diyos at layunin ng Diyos. Naintindihan na natin ang blueprint ng Panginoon, yung hulmahan ng Panginoon. Amen. I-summarize ko lang yung ating pinag-usapan. Una, mayroong kaharian ng Diyos sa lupa during the time ni Adam, yung past kingdom. Okay? Ngayon, itong past kingdom ito na walang sakit, walang karamdaman, walang kamatayan, walang kahirapan, langit sa lupa. Nag-enjoy si Adam at Eve. Amen. Pero, ang kaharian ng langit sa lupa na na-enjoy ni Eva at Adan ay sinira ni Satanas. Pinayagan ng tao, si Satanas, na pumasok ang kanyang kaharian. Sa pamagitan ng pagsunod kay Satanas, pandaray niya, panluloko ni Satanas sa tao, sa ating magulang, ay nakuha niya ang kaharian ng sanlibutan ito sa pamagitan ng pandaraya. Okay? Kaya itong kaharian ng sanlibutan nang dumating si Kristo, sabi ni Satanas, ang kaharian ng sanlibutan ito, ibibigay ko sa iyo. Ang kalulatian ng sanlibutan ito, ibibigay ko sa iyo. Ang kaharian, ang kayamanan ng kaharian sa sanlibutan ito, lahat ibibigay ko sa iyo sapagkat binigay sa akin. Hindi nagbigay ang Diyos, kundi si Eva at Adan ang nagbigay. Ngayon, sabi ni Kristo, hindi niya pinansin yung alok ni Satanas. Dahil may strategy din ang Diyos Ama kung paano kukunin yung kaharian. Hindi sa pamagitan ng alok ni Satanas, hindi sa pamagitan ng pandaray ni Satanas, kundi sa pamagitan ng pagdanas muna ng krus ng Kalbaryo ni Kristo doon sa krus para mabayaran yung kasalanan. Ngayon, dumating ang kaharian ni Satanas sa sanlibutan, kaya itong naranasan natin magulo sa libutan, masamang salibutan, makasalanan sa libutan, at mahirap ang salibutan, masakit ang salibutan, maraming patay ang salibutan, lahat na yun ay kagagawa ng kaaway. Pero, nang sabi ni Kristo, I have come that you have life. I have come that you may have life and have it abundantly. Si Kristo napunta dito para bigyan tayo ng buhay at kasaganaan ng buhay. Si Satanas napunta dito para magwasak, magnakaw, pumatay. Yun ang mission ni Satanas. Kaya naranasan natin ang kamatayan, ang kasamaan, ang kasalanan, ang pagwasak ng bahay, pamilya, gobyerno, at dahil sa kagawa ni Satanas. Pero, praise the Lord, una, dumating ang kaharian kay Eva at Adan, kinuha ni Satanas. Pangatlo, dumating si Kristo para bawiin yung kaharian. Bawiin yung kaharian na ninakaw ni Satanas, at pang-apat, ibalik niya sa tao. Yun na ngayon ang papin natin. Ngayon, si Satanas tinapos ni Kristo, ang kasalanan tinapos ni Kristo, ang kamatayan tinapos ni Kristo, ang sakit karamdaman tinapos ni Kristo. Lahat ng problema ng tao na nabigyan na ng lunas ni Kristo. Naghari na siya. Tinalo niya ang kaharian ni Satanas. Ngayon, yung kaharian ni Kristo ngayon, ang kaharian ng Diyos, ibinigay niya sa atin, sa mga mananampalataya, sa mga believers na sumusunod kay Kristo bilang hari. Nagpasama kay Kristo bilang hari. Tayong mga tao ngayon, binigyan niya ng authority and power ng Holy Spirit para magpatuloy na
may tatag ang kaharian niya dito sa lupa. Amen. Tayo ngayon, na, ang bula ay nandito na nakapasang. Pastor Jade, Mike, dati mahilig sa basket yan. Basketball. Pag naipasa sa iyong bula, ay nasa iyo na ang pag-asa. O, wala nang bula kay Jesus Christ na ipasa niya sa kanyang mga anak dito sa karian. Na pinagkarian ni Kristo. Sa iyo, ano? Ikaw na magdala. Ikaw na magdala. Ang bula na sa atin na. Hindi wala na kay Jesus Christ. Nasa atin na. Kumbaga susi, binigyan niya ng susi. Nasa atin na susi kung paano may tatag ang karian, kung paano maipalaganap ang karian hanggang sa dumating siya. Kaya iyon na ngayon ang problema, ang obligasyon natin, trabaho natin, nasa atin na. Wala na kay Christ. Wala na kay Christ. Kundi nasa atin. Kaya sabi ni Christ, all authority in heaven and on earth has been given unto me. Amen. Therefore, go and preach the gospel and make disciple in all nation. Kaya nasa atin na ang bola, kumbaga ang susi na sa atin na. Ngayon, tayo na ang mayroong responsibility, tayo na may pananagutan na mag-evangelize, mag-colonize, mag-kingdomize, at magturo ng karian. Tayo. Kaya kailangan natin din ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen. Kaya ang Holy Spirit na kay Kristo noon ay binigay ni Kristo sa atin yung susi niya, yung Holy Spirit, yung authority niya, yung kanyang power, binigay niya sa atin ang Holy Spirit. Para sa ganon, magawa natin yung pinapagawa sa atin. Kaya sabi niya, wait upon sa Acts 1:8, sabi niya, bago kayo humayo, bago kayo mangaral, bago kayo magpagaling, bago kayo magpalas ng demonyo, sa Acts 1:8, sabi dito, datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Yun. Ano tatanggapin natin? Kapangyarihan. Di reliyon. Kapangyarihan. Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kaya ang Espiritu Santo ang madala ng kapangyarihan ng Diyos. Siya ang most powerful person on this planet Earth. Amen. Most powerful. Powerful. Dahil siya ay bumuhay ng patay, siya ay nagpalakad ng lupo, siya ay nagpagaling ng mga sakit, bago ng buhay ng mga tao, dahil sa kapangyarihan ng Banal Espiritu. Si Kristo ginamit lang ng Holy Spirit para maganap yung plano ng Diyos. Ngayon, yung Holy Spirit ngayon, na kay Kristo, na gumawa ng himala at kapapalagay si Kristo at nagbago ng mga tao, ngayon ay wala na si Kristo dito sa lupa. Pero, ang kapangyarihan ng Banal Espiritu ay ibinigay niya sa atin. Kaya sabi ni Kristo, ako'y dadalahin sa Ama na kayo bibigyan na kayo ng Banal Espiritu. Ibang mga aliw. Basahin ko nga yung prayer ni Jesus sa ating Banal Espiritu. Sa John, chapter John, verse 16. Anak? John 16. John 15, John 14, 16. John 14, 16. Mamaya, babalik natin yun. Sabi ni Kristo, si Jesus, ako'y dadalangin sa Ama. Iba si Kristo, iba yung Ama. Siya'y anak, ito'y Ama. Ako'y dadalangin sa Ama. Anong kahilingan niya sa Ama? Na kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aliw. Ito yung Holy Spirit upang siyang sumasa inyo magpakailanpaman. Forever makasama natin ang Holy Spirit. Ang mang-aliw. Ibang mang-aliw. Si Jesus yung unang mang-aliw. Si Holy Spirit ang pangalawang ibang mang-aliw. Yung kapangyarihan ng Holy Spirit nag-operate kay Jesus, ito yung ngayon ang kapangyarihan na mag-operate sa atin. Ibang mang-aliw upang siyang sumasa inyo magpakailanpaman. Ibig sabihin, ang Holy Spirit, bibigyan mo anak sa 1:8 ulit, Acts 1:8, na ito ang ibigay ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Datapwat tatanggapin ninyo
tatanggapin niyo ang alin na tatanggapin natin? Kapangyarihan. Kailan? Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hangganan ng kauliling hangganan ng lupa. Ito ang trabaho natin. Amen. Dahil wala na si Kristo sa lupa, pero mayroong Holy Spirit dito sa lupa, may kapangyarihan ang Holy Spirit, ang darating sa atin ang kapangyarihan ng Holy Spirit. At anong gagawin natin? Tayo maging saksi. Hindi saksi ni Jehovah, saksi ni Kristo. Saksi ng karian ni Kristo. Saksi ng karian. Kaya hanggang saan ang maging saksihan natin? Mula sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, at hanggang sa uliyang lupa. Kaya ito yung trabaho natin. Amen. Trabaho ng Kingdom Church. Sabi Kingdom Church, may Christian church na walang mensahe ng kingdom. Kailangan ang church ni Jesus Christ may mensahe ng kingdom. Kaya sabi ko Kingdom Church. Kasi may church na walang mensahe ng kingdom, kundi Christianity naman. Kailangan may mensahe ang church ng kingdom. Kaya Kingdom Church. Tayong mga nasa Kingdom Church, ang inutusan ng Panginoon na mangaral ng kaharian sa buong sanlibutan. The Gospel of the Kingdom. Ang Gospel of the Kingdom ay ipangaral sa buong sanlibutan hanggang sa dumating ang oras. Ito yung trabaho natin. Ngayon, isang malaking pribileho natin, isang malaking karangalan natin, Pastor, ako, na magamit tayo ng Holy Spirit para maipalaganap natin ang kaharian. Yung mga pastor na walang mensahe ng kaharian, hindi gagamitin ng Diyos yun. Ang mga pastor na may mensahe ng kaharian, tayo ang gagamitin. Mga believers, hindi pastor, kahit believers ka ng kingdom, ikaw gagamitin. Mas higit ka magamit kaysa mga mayroong mensahe ng Diyos. Sila yung makapangarap. Tayo ang mayroong responsibility. May pananagutan tayo sa ating hari na mangaral ng mabuting balita ng kaharian. Hindi ni inasahan ni Kristo yung mga pastor, mga Christian church na walang mensahe ng kaharian. Hindi niya inasahan. Kundi ang inasahan niya na magpalaganap ng kanyang kaharian yung mga simbahan, mga pastor, mga evangelist, mga Bible ministry na may mensahe ng kingdom. Amen. At yung Christianity na walang mensahe ng kingdom, hindi niya pwedeng gamitin yan. Yung Bible ministry na walang mensahe ng kingdom, hindi niya pwedeng gamitin yan. Yung mga religion na walang mensahe ng kingdom, hindi pwedeng gamitin. Tayo na may mensahe na lalaman natin ng kingdom, naintindihan natin yung kingdom, na si Kristo ang hari, si Kristo ang haring manunubos, si Kristo ang haring tagapagligtas, si Kristo ang haring Panginoon. Tayo ang inaasahan niya. At mayroong kapangyarihan tayo ng Banal Espiritu. Kung anong kapangyarihan mayroong si Kristo na nagpagaling, tayo mayroon din. Tayo ay nagbuhay ng patay, tayo mayroon din. At siya'y nagpalayas ng demonyo, tayo mayroon din. Siya'y gumawa ng himala, tayo mayroon din. Yung the same power of the Holy Spirit na kay Grace, ganun din sa mga alagad ni Kristo. Sa mga believers, ngayong oras na ito, tayo ang mayroong kapangyarihan ng Banal Espiritu. At iyon ay hilingin natin araw-araw na ang kapangyarihan ng Banal Espiritu mag-increase sa buhay natin. Ang anointing power of the Holy Spirit mag-increase sa buhay natin hanggang tayo ay maging katulad ni Jesus. Amen. Sa ganon, maggawa natin yung magandang plano. Kaya, ulitin ko, ang kaharian ng Diyos na itatag sa pamagitan ni Eva at Adan bago sila nagkasala. At sila'y bumagsak sa kasalanan ni Satanas. Ang kaharian ni Satanas ang lumaganap. Ngayon gusto ni Kristo bawiin yung kaharian. At binawi na nga kaharian. At ibinigay niya sa atin ang kapangyarihan ng Holy Spirit at ang authority, ang empowerment para magawa din natin yung nagawa ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo, Mike, magawa niyo aking nagagawa. Kayong mga nanampalataya, hindi sinabi kayong mga pastor, kayong mga lingkod ng Diyos, kayong mga nasa religious leader, hindi. Kayong mga nanampalataya. Dahil maraming nanampalataya, hindi
maraming mananampalataya sa kaharian ng Diyos na ito yung inaasahan niyang makagawa ng kanyang gawain. Pero yung nasa relihiyon, nasa Christianity, ng mga pastor na walang mensahe ng kaharian, hindi niya inaasahan na magawa nila ang kanyang ginagawa. Kundi yung mga sumampalataya sa kanya, yung sumampalataya sa kanyang kaharian, sumampalataya na siyang maghari, siyang duna sa pangailangan ng tao. Si Kristo na hari, ang kaharian ni Kristo. Ito yung mga tao ito na sumampalataya ang makagawa ng kanyang ginagawa at higit pa dito. Kaya mga kapatid, no wonder na ang ating daigdig ay magulo pa rin. Ilang-ilang lang po tayo sa kingdom pastor, kingdom churches ang nagtuturo at nag-aaral. Pero time will come, dadami din po tayo. Makungkir natin ang buong sanlibutan. Dahil sabi ng Panginoon, ang prophecy niya, the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord, and He will reign forever and forever. Kaya mayroong prophecy na kaharian ng sanlibutan ito, maging kaharian ng Panginoon at ng kanyang Kristo. Kaya I believe na padami ng panabi ang mga taga-kaharian. Ang relihiyon at anumang sekta denominasyon ay eventually masisira yung mawasak sila. Ang hindi lang mga mawasak, masisira yung kingdom na itinayo ni Kristo dito sa lupa. Maging yung kingdom ni Satanas, masisira. Kingdom ni Antichrist, masisira. Kingdom ng Christianity, masisira. Christian ng denominasyon, ng sekta, ng Baptist o Pentecostal o Catholic o Protestant, masisira lahat ng relihiyon. Ang manatili lamang magpakinababa dito sa lupa, ang kaharian ni Kristo na pinamumuno ni Kristo at kasama tayo na mga anak ng kaharian, anak ng hari. O ang purihin ng Panginoon. Kaya maganda ang kinabukasan natin. Mayroong magandang future tayo. Na eventually, lahat ng kaguluhan sa digdig niyo, lahat ng kasamaan, lahat ng kasalanan, lahat ng kahirapan, lahat ng sakit, lahat ng mga demonyo, eventually, mawala sila lahat, mawasak sila, masisira sila, at ikukulong sila ng ating Panginoon. At tayong mga nasa kaharian, mga anak ng hari, anak ng Diyos, at nanampalataya kay Kristo, na hari natin, tayo ang manatiling kasama ni Kristo maghari dito sa lupa. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Kaya magwakas po ako sa oras sa iba, mga kapatid. Hallelujah. Sa pang-awit na awitin natin. Ikaw ang hari. Hayaan natin maghari si Kristo, magpakilampaman sa ating buhay. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Amen. Tumayo nga tayo, Pastor. Hallelujah. Ito ang ating kamera, nakatutok pa sa amin. Anak. Awitin natin ikaw ang hari. Hallelujah. Si Kristo ang ating hari. At tagapagligtas, banal mong pangalan ay aming itataas, Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay ko sa iyo aking buhay. One more, ikaw hari, one more time, deep in our hearts, as we worship our King, as we proclaim Him as our King. Hallelujah. Banal mong pangalan ay aming itataas, Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay ko sa iyo aking buhay. Hallelujah. Amang hari, salamat muli sa
pinadala mong hari muli dito sa lupa. Walang iba kundi iyong anak. Tinanggap namin ang paghahari mo, Panginoon Jesus, sa aming buhay. At dala mo ang kaharian ng Ama sa langit dito sa lupa. Dala mo ang langit dito sa lupa. Kaya maraming salamat, naranasan namin ang kultura ng langit, ang pamumuhay ng langit at ang ugali ng langit, ang buhay ng tagalangit. Dala mo, Panginoon Jesus, dumating ang kaharian mo dito sa lupa. Kung paano may kaharian ka sa langit, may kaharian ka rin sa lupa. Kung paano mayroong langit sa langit, dito sa lupa, mayroong langit din. Dala mo ang langit sa lupa. Wala nang impyerno sa aming buhay. Wala nang kaharian ni Satanas. Wala nang kaharian ng tao, kaharian ng relihiyon, kaharian ng sanlibutan. Ang kaharian ng sarili namin, hindi na, kundi ang kaharian ng Diyos Ama sa pamamagitan ng iyong anak ay dumating na sa aming buhay. Kaya masaya kami na malayang-malaya na kami. Masayang-masaya kami. Nakalaya kami kay Satanas, sa mga demonyo, sa kasamaan, sa kasalanan, sa bisyo, sa kahirapan, sa sakit karamdaman, sa kaguluhan, sa lahat ng kaharian ni Satanas. Winasak na sa buhay namin at tinatakwin na namin ang paghari ng Diablo sa aming buhay. Tinatakwin namin ang kahirapan, ang sakit at karamdaman, ang kamatayan at ang impyerno sa buhay namin, ang kaguluhan sa buhay namin. Ang kaginawaan ay dumating, ang kaligtasan ay dumating, kapatawaran ay dumating, ang bagong buhay ay dumating, ang buhay na walang hanggan ay dumating, at ang kaharian mo ay dumating sa buhay namin. Naibalik mo kami sa iyong kaharian, Panginoong Jesus, naibalik mo kami sa relasyon namin sa iyo, Ama, sa Ama ang hari, at kami ay pinagharian mo ang hari sa pamagitan ng iyong anak, sa pamagitan ng iyong banal Espiritu. Kapag inaawit namin ng Come Holy Spirit, kaya mo ang kapangyarihan mo, Banal Espiritu, ang sumasa amin at sumasa amin lahat ng mga nanood at nakikinig sa live broadcast sa mga oras ito. Let your mighty anointing power of the Holy Spirit release right now sa buhay namin upang magawa namin ang pinagpagawa ng Panginoon at mga dakilang gawa at kababalaghan at mga himala ay mangyari at pagliligtas mo, ang kaharian mo ay patuloy namin ibahagi, ipalaganap sa pamagitan ng live broadcast nito, sa social media, sa FB at sa Messenger, sa Google at sa lahat ng social media. Ay gagamitin mo ang buhay namin at paggalingin mo mga tao at palayain mo mga tao, baguhin mo mga tao sa pamagitan ng buhay namin, sa panalangin namin, at ang mga pagtutulong namin. Kumikilos ka ngayon, Banal Espiritu. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Hallelujah. Mga kapatid namin sa tahanan, just receive the fresh anointing of the Holy Spirit in our life so that we can do the works of God, so that we can preach the gospel of the kingdom, so that we can share the gospel of the kingdom, so that we can lead the kingdom. We submit ourselves to our King Jesus right now as we are asking the power of the Holy Spirit to come. Hallelujah. Hallelujah. Come, Holy Spirit. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I long to love you more. Sing it one more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I long to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my hands. You hold my hand in your hand. Holding me closer to you.
I feel the power renewed. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sing it one more. Come, Holy Spirit, for the last time. Come, Holy Spirit, follow me now. Yes, Holy Spirit, come. I need your anointing. Come with your power. I need your anointing with your power. Holy Spirit. Hallelujah. I love you, Holy Spirit, in my soul. And every day I long to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Oh, our King Father, we worship you. We love you. We adore you. We are submitting ourselves to you, King Father, and through your Son Jesus, our King Jesus. You rule in our lives. You rule in our minds, in our hearts, as a King of our lives. By the power of the Holy Spirit, continue to transform us from glory to glory, until we will become like your Son, our King Jesus, empowering us with the fresh anointing of the Holy Spirit, so that we can build your kingdom, we can destroy the kingdom of Satan. Oh, we bless you, we bless you, we bless you. And also our brothers and sisters who are viewing in this live broadcast, in their homes, in their offices, or wherever they are. Right now, King Father, let the fresh anointing be released right now to each and every one of us. We need your fresh touch. We need your fresh anointing. We need the power of the kingdom. The power of the kingdom, the mighty governor of the Holy Spirit. Continue to govern our life, Holy Spirit. Govern our mind, our hearts, our will, so that we can do the works of God, so that we can perform miracles, signs, and wonders. We can build your kingdom. We can destroy the kingdom of Satan. We can heal the sick. We can perform miracles. Amen. Oh, Hallelujah. touch them, Father, in the mighty name of Jesus. Oh, through your Holy Spirit, let Jesus Christ be revealed right now. That Jesus Christ is our King in this planet Earth, our King Savior, our King Deliverer, our King Healer, Redeemer, our King Lord. Amen. Let your kingdom come. Amen. Right now sa mga taong nangailangan ng kaligtasan, nangailangan ng kalayaan sa kasamaan, sa kasalanan, nangailangan ng transformation, pagbabago sa buhay nila. Let your kingdom come. Let your will be done in their life right now. Doon sa may sakit at may karamdaman, touch them and heal and perform miracles right now. We are proclaiming healing right now. We are speaking healing right now in Jesus' mighty name. Be healed, be healed by the stripes of Jesus Christ. You are healed right now in the mighty name of Jesus. Whatever sickness you have right now, even COVID-19 is being destroyed in your life. Even the symptom of COVID-19 is being destroyed in your life. Whatever sickness and diseases you have. Oh, rheumatism. Oh, hallelujah. Magiging kay Pastor Jerome, ang kanyang paano mamaga, mayroon siyang diabetes. In Jesus' mighty name, we are proclaiming by the stripes of Jesus, you are healed right now. Pastor Jerome, right now, God is touching you. God is healing you in the mighty name of Jesus.
Hallelujah. Salamat po, Amang Diyos, sa mga Amen. anak mo na ngailangan ng kalayaan sa kanilang mabigat na problema sa droga, sa alak, sa sugal, sa pambabae, sa panlalaki, sa pagiging bakla, tumboy, dahil mahal mo sila, Amang Diyos. Right now, in the mighty name of Jesus, release your deliverance, release your having a new heart, new mind, new life, because Jesus is your King. Jesus is the King of your life. You are to be back to the kingdom. Back to the kingdom. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Babalik kayo sa kariyan ng Diyos. Amen. Nagtaga-kariyan naman kayo pinagmulan. Si Eva at Adan na ating magulang ay galing sa kariyan. Ngunit nahulog sila sa kariyan ni Satanas. Ngunit naibalik sila sa kariyan dahil kay Kristo. Dahil sa ating Haring Panginoon. Dahil sa Haring Tagapagligtas. Nabayaran ng kasalanan. Tamaan mong kasalanan at anumang nagawa mong kasalanan, whatever sin, ay bayad na, patawad ka na, receive your forgiveness, receive your new life, receive the eternal life, receive the life of God, and be back again to the kingdom of God. Sambalakandaya, Simbalakandaya. O pagharian kayo na lubos ng Panginoong Hesus. Hindi na kayo maghari-harian. Hindi na si Satanas, hindi na tayo maghari-harian, hindi na tao maghari-harian, hindi na sanlibutan maghari-harian, hindi na ang sarili maghari-harian, hindi na ang reliyon maghari-harian, kundi si Kristo ang karapat-dapat maghari sa ating buhay, magpakailanpaman, forever, now and forever, 24/7 and forever maghari si Kristo. Hindi lang mga linggo, hindi lang ang prayer meeting, hindi lang live broadcast nito, kundi araw-araw maghari si Kristo, sapagkat araw-araw binigyan naman kayo ng buhay ng ating hari. Binigyan na tayo ng buhay, kabuhayan. Iningatan niya tayo, hindi na tayo pinabayaan. Araw-araw yon, oras-oras, bawat minuto, bawat segundo. Si Kristo ang tunay na hari natin. Kung wala si Kristo sa buhay natin, na hari natin, wala mangyari sa buhay natin. Kung alisin na ni Kristo ang hangin, kung alisin na ni Kristo yung tubig, alisin niya ang mga pananim at mga kabuhay natin, hindi tayo mabubuhay kahit anong sikap natin. Kaya lahat ito ay biyaya ng kaharian. Tanggapin natin ang biyaya ng kaharian. Pasalamatan natin na mayroong tayong buhay bigay sa ating ng hari. Ang buhay natin kabuhay bigay sa ating ng hari. Ang hangin, araw, ang init, ang planet Earth, at buwan, at araw, at latang daigdig nito. Kayamanan niya galing sa kanyang kaharian. Ang ginto, ang langis, ang dagat, ang isda, ang mga hayop, ang mga isda, lahat ay galing sa kaharian ng ating Ama. Kaya hindi kayo pinabayaan, hindi tayo pinabayaan. Kaya hindi lang linggo ang pagpuri natin, pagsamba, kundi araw-araw pasalamatan natin siya. Araw-araw ay sambahin natin siya, awitan natin siya, araw-araw sundin natin siya, pakinggan natin siya, at makaalis tayo sa kaharian ni Satanas, sa kasamaan, sa kasalanan, sa sumpa, sa kahirapan, sa sakit, sa magulong buhay, makalaya na tayo. Dumating na ang kaharian ng Diyos sa lupa, kaharian sa inyong tahanan, sa ating buhay, sa ating bansa, sa ating digdig. Sa pangalan ni Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Pinag-isipan namin na kung sa linggong darating ay pwede na tayo mag-gather. Pero may announcement pa si Presidente bukas sa Lunes. Pakinggan natin muna ang kanyang sabi kung payagan na tayo na magkaroon tayo ng physical gathering sa ating panambahan, mass gathering, o kaya sa ngayon na bigyan naman tayo ng kahit 10 katao, pwede tayo mag-gather. Tayo kasi ngayon ay nasa NDCQ, yung Modified General Quarantine. Pwede naman tayo magkaroon ng mas gathering, kaya lang hindi talagang mass, kundi bilang lang. Kung 10 lang, tapos andyan yung mga social distancing, may mask pa rin tayo. Kailangan meron tayong alcohol
alcohol, sanitizer, at saka yung scanner. Yan sa ngayon, wala tayong nun. So, kailangan sumunod tayo dun sa guidelines. Kasi kung hindi natin susundin yun, lumalabag tayo sa batas na umiira sa ating ginagalawang bayan. So, kailangan po natin sumunod doon. Ulit kung maging maganda ang pahayag ng ating Pangulo. Bukas. Sunday, mag-worship na tayo sa ating mga bahay-sambahan. Ako po ay nagnanais din na magkaroon na sana tayo ng gawaing pananambahan sa ating iglesia. Kaya nga lang, ay mabibilang natin talaga kung ilan lang yung darating. Kasi kapag wala kang quarantine pass, hindi ka rin makakalabas ng iyong bahay. Makalabas ka man, pero may posibilidad na pwede kang ulihin o matanong ka sa daan, mahirap naman. Kaya kung maaari, stay at home pa rin tayo, ingat pa rin tayo, dahil meron pa rin tayong kaaway na hindi nakikita, yung COVID-19. Ingat pa rin po tayo mga kapatid. So, kung sino man po yung maaari, gusto. Kasi kung mayroon ka ng quarantine pass, pwede ka naman lumabas ng iyong bahay. At kami ni tayo, Pastor Sam, may broadcast naman tayo. Pwede naman sila pumunta dito at makinig ng live broadcast. Pwede naman. Pwede naman kayo pumunta dito kahit nag-live broadcast kami ni Pastor. Pwede namin kayong makasama sa gawain. Kaya nga lang, medyo meron tayong social distancing. Ano po? Yun ang gagawin natin. So, kahit mayroon tayong physical gathering, ang broadcast natin sa FB Live, tuloy pa rin. Kasi nakita natin ang kagandahan ng live broadcast natin, marami pa tayong abot na pati natin sa malayong lugar na hindi sila makarating physically dito sa Tansa, sa ating pananambahan. Pero kung tuloy tayo sa live broadcast natin every Sunday, habang tayo may physical gathering, ay maabot pa rin natin yung mga kapatid natin. Sa Japan, marami tayong mga kapatid doon. Sa Australia, may mga kapatid tayo. Sa Metro Manila, may mga pamilya tayo, may mga sa buhay na gusto nila mag-join sa ating live broadcast. Nanood sila, nakikinig sila. At ito'y paraan ng Diyos para sila maabot ng kahinan. Kaya, tuloy-tuloy natin ang live broadcast natin. Siyempre sa mga singing natin, ay hindi muna natin siguro sama natin yung sa live broadcast. Yung mga mensahe lang. Yung mensahe at ilang mga awit na. Pastor, bago ko makalimutan, bumabati po pala ako ng Happy Father's Day, Pastor. Wow! Happy Father's Day po sa mga tatay, sa mga daddy, sa mga ama, sa mga itay dyan. Happy Father's Day po. Be strong and strong healthy. May Father's Day tayo sa tao, di ba? Sa ating pamilya. Pero may fathers tayo sa langit. Huwag nyo kaligtaan, may tatay tayo, may papa, may daddy tayo sa langit. Yung papa ni Jesus, yung father ni Jesus, lagi nating batiin, sambahin, at mahalin, at paglintaran, at sundin natin siya. At yung si Jesus mismo, ay tinatawag din siyang everlasting Father. Amen. Hindi lang yung Father niya sa heaven, na kinikilala natin, kundi si Jesus mismo sa 9:6 sa Isaiah 9:6. Ang isang ang pangalan ni Jesus ay tinatawag na Counselor, Comforter, Mighty God, Prince of Peace, pero may sinasabi pa rin siya doon ng Everlasting Father. Everlasting Father. Kaya binabati natin yung Everlasting Father natin na walang iba si Jesus Christ. Siyang Father of faith natin. Siyang Father of kingdom natin dito sa earth. Pero may Father naman talaga siya sa langit. Ay binabati namin
masalangit at ang kanyang anak na Father of Faith din natin, Father, Everlasting Father. Kaya salamat po sa mga tatay na dito sa lupa at mga tatay dito sa ating samahan ay patuloy namin pinasalamatan na pagpalain ng lahat ng mga father. Siguro pa ipag-pray mo yung mga father na include mo si Everlasting Father at yung Father sa Amen. Sige po, samahan niyo po akong manalangin. O Diyos, aming Ama sa langit, ipagpasalamat po kami. Una, Ikaw ang aming Ama, na matatawagin namin na Ama namin nasa langit, Amen. at sambahin ang ngalan mo sa amin na tayo. Salamat po sa iyo na kami ibinilang mo, inawag mo na iyong mga anak. Ibadat po kami, O Diyos. At sa aming mga biological parents, Father Lord, salamat po sa mga tatay na nagmahal, nag-abga, nagbigay ng lahat upang sakripisyo sa amin na kanyang mga anak upang bigyan ng magandang buhay. Salamat po sa mga tatay, saan man kayo naroon. Dalangin ko ang pag-iingat ng ating Panginoon, ang kalakasan at kalusugan at katagumpayan, anuman po ang iyong mga binabalak at pinaplano, mapangyari po ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Mangyari po ang ibig ng mga tatay para sa kanilang pamilya na mangyari. Ama, salamat po. Salamat po. Patuloy ang pagpapala mo sa sambahayan ng iyong mga anak, ang mga pagharian mo, ang mga pinaghaharian mo, O Diyos, ay patuloy na ipakilala ka bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Salamat po, O Diyos, para po sa Jesus. Amen. Amen. Lord God, hallelujah. Hallelujah. Amen. Salamat na muli sa next Sunday. Magkita-kita ulit tayo. Magiging sa live broadcast o magiging dito sa physical na gagawin natin. Salamat po sa tithes and offering natin. Patuloy natin itabi. At pagdating ng panambahan natin, pwede na natin ibigay. O kaya tawagan nyo kami kung gusto nyo ibigay yung tithes and offering nyo. At pwede naman ikukunin namin. At salamat muli para pagpalaan din tayo ng ating hari habang tayo nagbibigay ng tithes and offering natin. Ay nalaman naman siya na tayo ay hindi niya pupukulangin kundi isang pagpapala at mga sumpa alisin niya sa atin. In Jesus' name. Amen. God bless you po. God bless you. Amen. Gabi po.